Sikat at liwanag. Meron pala akong dalang food para sa ating lahat. Wow! Thank you, Teacher Sarah! Handa na ba kayong kumain? Opo, gutom na po kami. Tara, kain na po tayo. Sige, kakain na tayo. Pero bago tayo kumain, ay mananalangin muna tayo. Pasikat, pwede bang ikaw naman ang manalangin para sa ating pagkain? Parang hindi pa kita naririnig eh. Ako po? Oo, Pasikat, ikaw nga. Sige, Pasikat. Lead mo na yung prayer para makakain na tayo. Gutom na ako eh. Oo nga, pasikat. Tara, let's pray na. Oh, bakit hindi ka na nagsalita, Pasikat? Oo nga, Pasikat. Ano bang nasa isip mo? Bakit hindi mo sinasagot ang tanong nila teacher? Sikat, may problema ba? Maaaring mo itong i-share sa amin. Inisip ko po kasi yung sinabi niyo po sa akin. Ako po ako muna sa pananalangin. Yung ibig mo sabihin, pasikat. Nasa isipan mo. May kinakabahan po ako mag-lead ng prayer. Ano naman lang ka ang pinakamahan? Kakaya kayong manalangin sa harap ng ibang tao. Tsaka marami ang titingin at makikinig sa akin. Palit na lang kaya tayo tanglaw. Ayoko, pasikat! Pribilehyo ng mga panalangin para sa Panginoon. Kaso, ikaw ang hinilingan nilang manalangin. Kaya alam kong kaya mo yan. Tama si Tanglaw, Pasikat, kasi nais namin na ikaw naman yung marinig namin na manalangin para sa ating pagkain ngayon. Nahihiya po talaga ako eh. Alam mo pa, Sikat, isang malaking pribilehyo na ikaw yung ma-assign para sa ating pananalangin at wala kang dapat ikahiya sa paggawa ng tama. Tama, Pasikat. Alam mo ba na mayroong isang tao na hindi natakot na patuloy na manalangin sa Diyos kahit na maparusahan pa siya? Sino po siya? Siya ay walang iba kundi si Daniel. Nakamanga, kwentong iyon. Kwentuhan niyo po kami. Pati na rin ang ating mga kabibliskwela tungkol sa buhay ni Daniel. Opo, kwentuhan niyo po kami. Excited na po ako sa kwento at sa bagong matututunan mula sa salita ng Diyos. Sige, pero bago muna natin umpisa ng ating kwento, hiling na natin si Teacher Jessie para pagpanahan tayo sa ating opening prayer at singing time. Teacher Jessie, please. Thank you, Teacher Sarah. It's my pleasure. Hello mga kabibliskwela! Tayo na't manalangin. Uloy, tungo, matay, pikit, bago manalangin. Isipin siya'y nakikinig sa aming dalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na muli kami makapag-aral ng iyong salita. Hinihiling po namin ang iyong paggabay at karunungan. Patawarin niyo rin po kami sa aming nagawang kasalanan. Ito ang aming panalangin sa matamis at banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman ay dadako tayo sa ating pag-aawitan.
Lion's Jaw. Awitin natin ito ng masaya, masigla, at malakas. When the king said you can pray, Daniel did it anyway. So the king said to all of his men, threw Daniel in the lion's den. It was dark, but he wasn't afraid. He knew that he would be saved. When the lion started moving forward, Daniel put his faith in the Lord. An angel came down to shut the lion's jaw. This big and scary lion couldn't even roar. Yes, an angel came down to shut the lion's jaw. He couldn't even roar. You won't be facing lions today, but if things are standing in your way, you just put your faith in the Lord. He's gonna help you to move forward. An angel came down to shut the lion's jaw. This big and scary lion couldn't even roar. An angel came down to shut the lion's jaw. He couldn't even roar. An angel came down to shut the lion's jaw. This big and scary lion couldn't even roar. Yes, an angel came down to shut the lion's jaw. He couldn't even roar. Salamat mga kabibiskwela! Mga kabibiskwela, alam kong excited at handa na kayong muli makapakinig ng bagong kwento mula sa Biblia. Kaya, simulan na natin. Ang ating kwento ay matatagpuan sa Daniel chapter 6. Si Daniel ay naninirahan sa Israel. Isang araw, may isang hari na dumating sa kanilang bayan. Nabihag ng hari ng Babylonia na si Nabucodonosor o King Nebuchadnezzar ang Jerusalem at kinuha niya ang mga prominenteng tao sa lupain at ang mga matatalinong batang lalaki kasama doon si Daniel sa mga taong nabihag. Si Daniel ay isang matapat na lingkod ng Diyos. Nang si Daniel ay nabihag sa Babylonia, siya ay naging pangunahin sa tatlong tagapamahala at tagapaglingkod ng hari ng Babylonia dahil sa kanyang pambihirang karunungan. Si Haring Dario ang bagong hari ng Babylonia. Siya ay isang matalinong hari. Pumili siya ng 120 pinakamahusay na tao sa kanyang kaharian upang makatulong sa kanya. Pagkatapos, siya ay pumili sa kanila ng 3 upang maging opisyal. Isa si Daniel sa 3 napiling opisyal. Naisip ng hari na gawin si Daniel na tagapamahala sa buong kaharian. Naging magaan ang loob ng hari kay Daniel at siya ay isa sa mga naging pinuno ni Haring Dario ng Babylonia. Siya ay naging kaibigan din nito. Dahil dito ay naiinggit ang iba pang mga leader o pantas sa palasyo kay Daniel. Kaya naman, sila ay nag-isip ng paraan at nagplano para ipahamak si Daniel. Alam ng ibang pinuno na naniniwala si Daniel sa Diyos at lagi itong nagdarasal anuman ang mangyari. Si Daniel ay nagdarasal sa Diyos ng 3 beses sa isang araw. Gagamitin nila ang pagiging madasali ni Daniel upang ipahamak ito. Nilinlang ng mga pinunong naiinggit kay Daniel ang hari. Hinikayat nila ito para gumawa ng isang bagong batas na kung sino man ang manalangin sa Diyos ay itatapon sa yungib ng mga leon. Mababangis ang mga leon at walang makakaligtas ng buhay mula sa mga ito. Nahikayat nila ang hari na pumirma sa bagong batas. Nalaman ni Daniel ang patungkol sa batas na ito, ngunit hindi siya natakot at hindi ito naging hadlang upang hinto niya ang kanyang pananalangin sa Diyos. Pinili pa rin ni Daniel na manalangin sa Panginoon. Si Daniel ay nanalangin sa loob ng kanyang bahay habang nakabukas ang bintana nito. At nakita si Daniel ng mga pantas na naiigit sa kanya. Nang makita nila na nagdarasal si Daniel, nagsumbong sila sa hari at sinabi nitong nilabag niya ang batas ng hari.
Si Daniel ay dinakip dahil sa kanyang pananalangin sa Diyos. Lubhang nalungkot ang hari sa pangyayari. Napagtanto ng hari na niloko siya ng kanyang mga pantas. Ayaw niyang mapahamak si Daniel, kaya sinikap niya makahanap ng paraan upang iligtas si Daniel. Ngunit siya ay nakalagda na sa kautusan at hindi na niya pwedeng baguhin at bawiin pa iyon. Kinailangang sundin ng hari ang kanyang sariling batas. Dahil dito, inihulog na si Daniel sa yungib ng mga leon at tinakpan na ang yungib na mabigat na bato. Dahil sa pagsisisi at kalungkutan ay magdamag na gising ang hari. Siya ay nag-ayuno upang maprotektahan si Daniel. Mga kabibiskwela, alam niyo ba kung ano ang sumunod na nangyari? Napahamak kaya si Daniel? Hindi kinalimutan at pinabayaan ng Diyos si Daniel. Nagsugo ang Diyos ng isang anghel para itikom ang mga bibig ng mga leon. Kinaumagahan, nagmamadaling pumunta ang hari sa yungib ng mga leon, kung saan ilagay si Daniel. Nais niyang malaman kung ililigtas ba si Daniel ng kanyang Diyos. Tinawag ng hari si Daniel, "Daniel! Daniel!" At ito ay sumagot, "O hari, mabuhay ka!" Nakita nila si Daniel na buhay kasama ang mga leon. Walang kahit na anong galos o punit sa kanyang damit. Sinabi ni Daniel na iningatan siya ng Diyos mula sa mamabangis na leon. Sinabi niya sa hari na nagpadala ang Diyos ng anghel upang isara ang kanilang bibig at hindi latain. Dahil dito ay nagalak ang hari na nakaligtas si Daniel. Inutos niya na alisin si Daniel sa yungib ng mga leon. Inutos din ng hari na ang mga naninlang sa kanya at nagnais na si Daniel ay mapahamak ang siyang ihagi sa yungib ng mga leon. Wala pa man din ay maririnig na ang gutom na pag-ungon ng mga leon. Pagkahagi sa kanila ay agad silang nilapan ng mga ito. Sinabi ng hari sa buong kaharian na totoo ang Diyos ni Daniel at iniligtas siya nito. Pinarusahan niya ang mga pantas na nanloko sa kanya at binuwag niya ang batas. Itinuro niya sa kanyang kaharian ang tungkol sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. At dito nagtatapos ang kwento ni Daniel sa yungib ng mga leon. Thank you po, Teacher Sarah, sa magandang kwento. Mga kabibliskwela, sige nga, subukan natin kung nakinig kayo sa ating napag-aralan ngayon. Pumili kayo kung leon o hari ang iyong sagot sa aking mga katanungan. Unang tanong, ano ang ginagawa ni Daniel araw-araw? Leon, kumakain ng masarap na pagkain. Hari, nananalangin sa Diyos. Ang gagaling niya naman, mga kabibliskwela. Hari, nananalangin sa Diyos. Ikalawang tanong, saan pinatapos si Daniel? Tapos siyang mahuling nananalangin sa Diyos. Leon, sa yungib ng mga leon. Hari, sa kuweba. Very good! Leon, sa yungib ng mga leon. Huling tanong, anong ginawa ni Haring Dario sa mga nagnais na mapahamak si Daniel? Leon, pinarangalan sila. Hari, tinapon sila sa yungib ng mga leon. Mahusay! Hari, kung saan sila ay pinatapon doon sa yungib ng mga leon. Mga kabibliskwela, nakuha ba kayo ng 3 tamang sagot? Kung nakuha niyo ang lahat ng iyon, ay very good kayo! Mga kabibliskwela, nakapasa kayo. Dahil doon, bibigyan ko kayo ng isang big check! Tignan mo si Daniel. Di siya natakot manalangin kahit marami pang nakakakita. At kahit nalagay pa sa panganib ang kanyang buhay. Oo nga eh. Sa totoo lang, nag-challenge din ako kay Daniel pagdating sa pananalangin. Ganyan ang tamang puso at attitude pasikat. Ibig sabihin ba niya hindi ka na matatakot o mahihiya na manalangin sa Diyos
kahit na maraming nakakakita sa'yo? Hindi na po. Very good, pasikat! Ganyan na! Sana kayo din mga kabibliskwela! Natutunan natin sa buhay ni Daniel na dapat palagi tayong nananalangin sa Diyos sa anumang oras at sa anumang pagkakataon. At huwag din natin makakalimutan na manalangin sa Diyos. Pagkagising sa umaga, bago matulog sa gabi, bago kumain, at kapag may biyayang natatanggap mula sa Diyos. At pati na rin kapag may exam sa school or may kahilingan sa ating Diyos. At nararapat din po na magtiwala tayo sa Diyos. Pag may problema tayo, pag nasa panganib tayo, tulad na nangyari kay Daniel. Tama! Nakita natin sa buhay ni Daniel na ang ating Diyos ay makapangyarihan at dakila sa kahit sino mang nilalang tulad ni Haring Dario o anumang mababangis na hayop tulad ng leon. Mga kabibliskwela, memory verse naman tayo. Sasamahan tayo ni Teacher Owie. Hello mga kabibliskwela! Tunay na napakaganda ng ating Bible story for today. But wait, there's more! Kagaya nga ng sabi ni Tanglaw, ay dadako naman tayo sa ating memory verse. Samahan niyo ako na basahin ang nilalaman nito mula sa Biblia. Samahan niyo ako mga kabibliskwela ha! Daniel chapter 6 verse 22. My God hath sent his angel and shut the lion's mouth. Daniel chapter 6 verse 22. Ulitin natin mga kabibliskwela ha. Daniel chapter 6 verse 22. My God hath sent his angel and shut the lion's mouth. Daniel chapter 6 verse 22. Mga kabibliskwela, ngayon naman para masigit nating makabisado ang ating memory verse, ay ilalagyan natin ito ng action. Tutulungan kayo ni Teacher Owie. Samahan niyo ako ha. Umpisahan na natin. Daniel chapter 6 verse 22. My God had sent his angels and shut the lion's mouth. Daniel chapter 6 verse 22. Nasundan niyo ba ako mga kabibliskwela? Ulitin natin ha. Daniel chapter 6 verse 22. My God hath sent his angels and shut the lion's mouth. Daniel chapter 6 verse 22. Mga kabibliskwela, nakita natin sa ating kwento kung paano iningatan ng Diyos si Daniel mula sa mababangis na mga limon. Dahil yon sa kanyang paggawa ng tama at patuloy na pananalangin sa Diyos. It's craft time! Mga kabibliskwela, bago tayo dumako sa ating activity, ay nais ko munang i-shout out ang mga kabibliskwela natin na gumawa ng ating Rainbow Promise Craft. Ang gaganda ng mga gawa niya, mga kabibliskwela! And for today, ay gagawa naman tayo ng Paper Lion Craft. Samahan niyo ako ha!
kaibigan para sa kanya. Eskwela, marami na naman tayong natutunan sa araw na ito. Lagi niyong tatandaan at isa sa buhay ang ating mga napag-aaralan at katulad ni Daniel, lagi rin tayong mananalangin sa Diyos. Tama! Hanggang dito na muna tayo sa araw na ito at magsama-sama muli tayo sa susunod na pag-aaralan. Pag-aaral sa Biblia ngayon ay tapos na. Ready? Sing! Pag-aaral sa Biblia ngayon ay tapos na. Paalam, paalam, Diyos ang magpapala. Hanggang sa muli mga kabibliskwela, paalam! When the king said you can pray, Daniel did it anyway. So the king said to all of his men, threw Daniel in the lion's den. It was dark, but he wasn't afraid. He knew that he would be safe. When the lion started moving forward, Daniel put his faith in the Lord. An angel came down to shut